Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO ang nahuli cam na driver na illegal na nag-U-turn sa EDSA Aurora Tunnel sa Quezon City. Sa viral na ngayong kuha ng MMDA kahapon, makikita kung paano nag-U-turn ang itim na SUV at saka mabilis na tumakbo pa northbound. Inireklamo ng MMDA sa LTO ang driver dahil nalagay sa panganib ang mga motorista, partikular ang pagkain nito sa daan ng EDSA bus carousel. Pinapaharap ang driver sa LTO Central Office sa Lunes. Dala ang kanyang sasakyan at written explanation. Kabilang sa mga posibleng parusang ipataw ang pagsuspindi o pagbawi sa kanyang lisensya. Tuloy-tuloy ang pagpapalikas sa mga taga-Florida dahil sa banta ng Hurricane Milton. Ayon sa Philippine Honorary Consulate sa Florida, may mga Pinoy nang lumikas pero may ilang nananatili pa rin sa kanilang bahay. Sila ang tinututukan ngayon ng mga otoridad dahil sa paghagupit ng Hurricane Milton. Nasa Category 5 na ito at inaasahang tatama sa Tampa, Florida, kung saan nakatira ang mahigit 26,000 Pinoy. Patuloy rin ang paalala ng konsulada sa panganib na dala ng itinuturing na isa sa pinakamalalakas na bagyong tatama sa US. May banta ng storm surge na posible umunong umabot sa 15 talampakan at magdulot ng matinding pinsala. May nakalatag na raw na contingency plan para magpaabot ng tulong sa mga apektadong Pilipino roon. Nawala ng at muntik hindi mabawi, hindi pa mapakinabangan agad ng lalaking dumulog sa inyong kapuso action man ang kanyang sasakyan. Inabot umano ng siyam-siyam ang pagbawi sa nationwide alarm ng PNP kahit pa naibalik na ang kanyang sasakyang pinarentahan. Sunod-sunod na dagok ang naranasan ni Richard mula ng parentahan ng sasakyan taong 2021. Hindi na nga nabayaran ng nagrenta, umabot pa sa puntong hindi na naibalik sa kanya ang sasakyan. Sa tulong ng inihain niyang nationwide watch list sa PNP Highway Patrol Group noong Abril 2022, na-recover niya agad ang sasakyan matapos ng 3 buwan. Ang problema, inaabot naman ng siyam-siyam ang pag-alis ng nationwide alarm na Hulyo 2022 rin na i-file ni Richard sa parehong opisina. Pinalip ko po kaagad sa kanila nung na-recover po yung sasakyan. Papalit-palit daw po ng position yung mga signatories, kaya hindi po nila nalilip or napapapirmahan yung mga papers ko. Bagaman Mayo nung nakarang taon pa na-release kay Richard ang na-recover niyang sasakyan, hindi naman daw sagot ang hawak niyang affidavit of undertaking para ligtas itong maibiyahe. Nakasaad sa naturang affidavit ang detalye ng mga insidenteng kinasangkutan ng kanyang sasakyan at ang hiling na ipalift ang nationwide alarm. Naibabiyahe ko po pero around Metro Manila and Bulacan lang po kasi ang advice po sa akin is wag mo daw ilayo sa mga provinces. Baka daw po mahuli ako at ma-checkpoint at makuha ulit yung unit. Sobrang hassle ma'am kasi sarili kong sasakyan, hindi ko magamit. Dumulog ang inyong kapuso action man sa PNP Highway Patrol Group, Special Operations Division. Nagkaturuan or nawawala daw as per the investigator, nawawala yung papel. So ngayon, ninutusan ko naman sila na i-retrieve or hanapin sa storage namin. Kasi minsan sa dami rin ng mga papeles na dumarating sa amin, minsan hindi hindi naiisip or hindi naalala ng mga investigador natin. Kaya kami ay humingi ng paumanhin. Sa ngayon ay nahanap na ng opisina ang mga nawawalang dokumento. Na-lift na rin ang nationwide alarm para sa sasakyan ni Richard. Tagal na yun eh, dapat na ang lifting is a month lang yan. Nagpapasalamat po ako at na-actionan po yung ng team ninyo, ng action man, yung problemang dinudulog ko po. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Titiyakin daw ng bagong talagang Interior Secretary na si John Vic Remulla na magsasara ang lahat ng mga POGO operations sa bansa, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang dyan ang POGO sa kanyang probinsya sa Cavite. Nangako na umano ang mga ito na magsasara sila sa December 15
bago pa ang deadline para sa pag-alis ng mga pogo sa December 31. Sinabi yan ni Remulla sa turnover ng liderato ng Department of Interior and Local Government kung saan bago talaga siya bilang kalihim. Binanggit niya rin ang pagbaklas sa anyay politika at palakasan para sa promotion sa PNP, isa sa mga ahensyang hawak ng kagawaran. Grateful si Jillian Ward di lang sa dami ng na-inspire, kundi pati sa natupad na pangarap ng kanyang yumaong lola mula ng gampanan ang role na Dr. Annalyn Santos. At madalas na nga raw mapagkamalang doctor in real life si Jill, na for the first time, naging vocal tungkol sa nagpapakilig sa kanyang puso. Makichika kay Aubrey Carampel. Sinong nagpapakilig kay Jillian Ward ngayon? Nasa showbiz ba yan? Abot kamay ang kilig sa unang pagsalang ni star of the new gen Jillian Ward sa GMA Integrated News interviews nang mapag-usapan ang kanyang love life. May love life ba si Jillian Ward? Well, wala po akong boyfriend. Pero minsan kinikilig po talaga ako. Eto na lang po, so yung gusto ko kasi, hindi niya alam na gusto ko siya. One-sided love? Ganon? Hindi naman po one-sided. Kasi apparently, gusto niya din daw ako. Pero hindi ko sinasabi sa kanya na gusto din kita. Ganoon. So kung nanonood po siya, hello. Pero kung nasa showbiz ba si Mystery Guy? Tingnan niyo po yung mga mata ko. Ha? Nasa showbiz? Oh. Hindi raw nagmamadali si Jill pagdating sa love life na may hinahanap na qualities. Siyempre, God-fearing. Gusto ko po very family-oriented. Naniniwala po kasi ako na kung paano niya mamahalin yung family niya, gano'n niya rin po ako mamahalin. And gusto ko po very honest sa sarili niya at may paninindigan. Ayun, yun po yung pinaka-importante para sa akin. And hardworking. Gusto ko po yung mabait talaga and yung hindi po siya pretentious. Ang usapan pagdating sa puso at iba pa na itatakbo niya raw sa kanyang co-stars sa hit Afternoon Prime series. Sobrang napalapit daw kasi sila kay Jill na nakasama niya ng halos 2 taon. Sa love life, more on kay Nanay Mina, Tito Chucky Dreyfus, and kay Mama D. Tapos kapag humihingi po ako ng business advice, ano yung pwede kong pag-investan para sa future ko. Yan po sina... Kay Doc RJ. Apo, Tatay Richard. Pero sa nalalapit na pagtatapos ng serye, bittersweet ang nararamdaman ni Jill. Malungkot pero fulfilled ang kanyang puso dahil para sa yumaong lola raw ang kanyang pagganap bilang Doc Annalyn Santos. Kasi dream niya rin po sa mama ko na maging doktor yung mama ko. Eh, hindi po natuloy. So, kahit pa paano, doktor naman po ako sa role ko. Sa role. Super, po kay Lola's Girl. Then, ayun, actually po sa sobrang naalala ko po siya sa mga eksena. May eksena po ako with Lola Susan na parang nasa hospital bed po siya. Tapos naalala ko po yung lola ko. Tapos hindi kami makapag-take po for 15 minutes kasi sobrang yung iyak ko. So, I hope proud po talaga siya kasi this show is for her. More than the success of the show, ang mas importante raw para kay Jill. Meron nag-message sa akin everyday na na-inspire daw sila sa show, na-inspire po sa akin. So, ayun, syempre sobrang grateful ko po. Ang laking bagay po doon. At sa sobrang daming affected kay Doc Annalyn, napagkakamalan na rin daw siyang totoong doktor. May mga gusto pong magpa-check up, especially po yung mga lola. Mga lola or yung mga super bata po talaga na hindi nila alam yung concept ng acting. Parang naniniwala po silang doktor talaga ako. Minsan po, mas marami nang tumatawag sa akin Doc Annalyn kesa Jillian. Ano yung pangarap mo na abot kamay mo na? Abot At kamay. ano naman yung pangarap mo na tutuparin mo pa lang? Okay. Siguro po yung pinaka malaki kong naabot na pangarap is maging proud sa akin talaga po yung parents ko. And ayun din po, na makapag-inspire ako ng mga tao. And sa aking maaabot, well, syempre, yun nga po, gusto ko po makapagtapos ng college. Ayan, makontinue po yung ginagawa ko sa
sa pag-arte ko. And gusto ko po magawa lahat ng klaseng roles. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 77 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.